Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camyo po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Beholding the Glory of Christ. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Matthew chapter 17 verses 1 to 8. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. There he was transfigured before them, his face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. Peter said to Jesus, "Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah." While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." When the disciples heard this, they fell face down to the ground, terrified. But Jesus came and touched them. "Get up," he said, "don't be afraid." When they looked up, they saw no one except Jesus. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Tinatawag po ang kwentong ito, ang kasaysayang ito, bilang The Transfiguration of Jesus. Ito po ang isa sa mahalagang karanasan ng mga alagad sa ating Panginoon. Marami pong pagkakataon na nasaksihan nila ang kanyang mga himala. Nagpakain ng maraming mga tao, nagpagaling ng mga karamdaman, nagpalayas ng mga masasamang espiritu, at bumuhay ng patay. Nasaksihan nila ang lahat ng ito at mga kamangha-manghang mga ginawa ng Panginoon. Pero higit sa lahat ng mga nasaksihan nila, itong bagay na ito, the Transfiguration of the Lord, I guess is one of the biggest show of the power of the Lord Jesus Christ. Kasi po mga kapatid, yun pong karanasan na ito na tinatawag na the mountaintop experience ay isang karanasan na hindi mo na gustong iwanan. This is the experience that if you will experience, hindi mo na gustong umalis pa o ayaw mo nang matapos pa. At ito po mga kapatid ay naranasan hindi ng 12 alagad kundi ng 3 lang sa mga ito. May significant po ang pag-aaral na ito at magandang ating pagbulay-bulayan para makita natin na ang buhay nating mga Kristiyano ay hindi pare-parehas, may iba't iba tayong karanasan, pero sa bawat karanasan ng buhay, may lesson tayo na dapat matutunan. So let us go with Jesus and the 3 disciples to this mountain experience. So the mountain moment with Jesus and the 3 apostles. Pero bago yon, gusto ko muna kayong tanungin, have you ever had a mountaintop experience? Nagkaroon ka na rin ba noong isa sa pinakamasayang sandali ng buhay mo na ayaw mo nang matapos? Naka-experience ka rin ba nung moment of deep clarity, awe, or nearness to God that transform how you see life? Yung bang tipo na nung nakita mo, naranasan mo, na-experience mo, parang handa ka nang mamatay? Nakaranas na po ba kayo ng ganun? Yung bang sa sobrang saya, sobrang ligaya, sobrang linaw, sobrang kamangha-mangha,
ay parang pwede mo nang sabihin, okay na ako, natikman ko na to eh. Tapos na, kumbaga, eto na yung pinakalundo ng kaligayahan ng tao. Palagay ko po, wala pa namang ganon. Wala naman sigurong nanasain ng isang tao na lumisa na because of a certain physical or material experience na naranasan niya sa buhay. Pero ang katotohanan, lahat tayo dumarating doon sa mountaintop experience na ayaw na nating iwanan. At iyon ang gusto nating laging nararanasan. The transfiguration of Jesus is one of the most powerful mountaintop event in the Bible. Not just for the disciples who witnessed it, but for all believers who long to see the glory of Christ. Sa passage na ito na ating pag-aaralan, Jesus gives Peter, James, and John a glimpse of His divine majesty. Ipinakita rito ng Panginoong Hesukristo sa tatlong alagad na ito kung ano ang kaluwalhatian ng langit. Sabi nga ng ibang mga mangangaral, itong transfiguration ni Jesus ay patikim ng langit. Ipinamala sa kanila kung ano ang naghihintay kapag binago na ang katawang nabubulok ng katawang hindi na mabubulok. At nakita rito ng mga alagad ang isang kaningningan na hindi pa nila nakita kahit kailan sa Panginoon. So here, Jesus showed to the disciples the divine majesty before He descends to the valley of suffering on the way to the cross. Bakit? Marami pong mga haka-haka, maraming mga sa pantaha o pwede tayong maging espekulasyon kung bakit pinayagan o pinahintulot ng Panginoon na makita ng mga alagad ang karanasang ito. Ang isa sa popular na paniniwala ng marami ay pinayagan ni Jesus na makita ng kanyang mga alagad ang kaluwalhatian ng langit upang sa kung siya'y daranas na ng pagdurusa at mamamatay sa krus, maalaala ng mga alagad na ito na hindi pa katapusan ng buhay yon. Bagkus ang kamatayan ay ang susi o gateway pagpasok sa kaluwalhatian. So, yun po yung sikat at popular na paniniwala na kaya pinahintulutan ng Panginoong makita ni Peter, ni James, ni John ang katawang panlangit, ang kaluwalhatiang panlangit, upang kung sila man ay daranas ng pagdurusa ng buhay dito sa sanlibutan, ia-anticipate nila o hindi nila panghihinayangan na lumisan sa katawang ito upang magmana ng kaluwalhatian pagkatapos ng kamatayan sa pisikal. Kaya si Apostol Pablo, bagamat hindi siya kabilang sa nakasaksi nito, alam na alam niya. Kaya ang sabi niya, mas nanaisin niyang lisanin ang katawang panlupa at pumunta sa Panginoon dahil alam niya na merong kaluwalhatian, may kaningningan, at merong isang experience na hindi mo na gustong iwanan. At iyon ay ang buhay kasama ng Panginoon. So before we dive into the study, puntahan muna natin ang background at ang context ng mga talata. Let us go to the setting in the gospel narrative. Actually, sinulat ito hindi lang naman sa Matthew, sa Lucas, sa Mark, no? Sinulat po ito ng iba't ibang mga gospel writer. So tingnan natin muna yung gospel narrative. This event happens after Peter's confession that Jesus is the Christ. Naalala niyo po yan sa Matthew 16:16. Yung tinanong ng Panginoon, ano bang sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Sino daw ako? Ang sabi ng mga alagad, kayo daw po'y isang propeta. Kayo daw po'y si Elijah. Kayo daw kayo prophet. No? Ang sabi ni Jesus, sa inyo,
sino naman ako? At doon po, nag-confess si Peter at sinabi niyang, you are the Christ, the Son of the living God. Saan nyo natutunan ni Peter? Saan niya narinig yung katagang yon? At ito po mga kapatid, pagkatapos na sabihin ni Pedro na you are the Christ, the Son of the living God, dito po ngayon pumasok. Ano po? Yung prediksyon ni Jesus sa 16:21 ng kanyang nalalapit na kamatayan. Parang ironic, ano po? Pagkatapos niyang tanggapin yung deklarasyon ni Peter na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, all of a sudden, bigla niyang sinabi yung kanyang nalalapit na pagdurusa at kamatayan. So, yun po yung background. Kaya kung ipagpapatuloy natin, no po, kung ipagpapatuloy natin ang pag-aaral, makikita po natin, no, sinabi ni Jesus, some standing here will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. The transfiguration fulfill this promise in part. So it occurs after 6 days. Yung nangyari po doon sa prediction ng Panginoon tungkol sa kanyang kamatayan sa Matthew 17:1, no po, nag-akyat sila ng bundok at doon sa bundok nagbago ng anyo ang ating Panginoong Hesukristo. At mamaya makikita natin mga kapatid kung ano ang naganap doon sa bundok. Puntahan muna natin ang chapter 17 verse 1, ito po yung simula ng talatang ating pinag-aaralan. The Transfiguration Unfolded. Ulitin ko, after ng declaration ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God, pinahayag ni Jesus ang kanyang nalalapit na kamatayan, dinala niya sa bundok ang kanyang mga alagad. Jesus took him, or with him, Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. So, yung three inner circle ng Panginoon, dinala niya sa bundok. Yung bundok sa Biblia are often places of divine encounter. Ang bundok, madalas dito nakikipagtagpo ang Panginoong Diyos. Kung maaalala nyo, si Moses sa Mount Sinai, kinatagpo siya ng Diyos, sa Horeb, sa Moriah, makikita natin yung mga encounter na yan. At dito po sa kasaysayan natin ngayon sa Matthew 17, dito sa bundok na ito, God is preparing to unveil glory katulad ng pakikipagtagpo ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai. Dito po mga kapatid, in-unveil ng ating Diyos, ng Ama, ang bagong testamento. Ang testamentong ibinigay niya kay Moses sa bundok ng Sinai na siyang naging panuntunan at nagpakita ng bigat ng kasalanan sa mga tao, ay inulit niya sa bundok na ito, sinaksihan ng kanyang mga alagad upang ipakita ang bagong testamento. Ipakita ang biyaya ng pagliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po sa verse 2, makikita po natin, He was transfigured before them, and His face shone like the sun, and His clothes became white as light. Sa Greek, yung word na metamorpho or transfigured indicates a change in visible appearance. Kagaya po yan ng metamorphosis nung cocoon, tawag doon, caterpillar, pagpasok sa cocoon, paglabas niya ay butterfly na. Paru-paro na yung caterpillar. So, it indicates a change in visible appearance.
So dito po, Christ divine natures shines forth. Yung tunay na identity ng anak ng tao, yung kanyang kaluwalhatian ay inireveal sa oras na ito. Ipinakita sa mga alagad kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. So, I want to illustrate this. No po? So, this is in anticipation. Take note, this anticipates His resurrection glory and reminds us that suffering will not have the final word. Huwag niyo kakalimutan, bago nangyari itong transfiguration, sinabi ng Panginoon sa mga alagad na siya'y magdurusa at siya'y dadalahin ng mga sundalo para patayin at ipako sa krus. So, in anticipation, doon sa kanyang pagkabuhay mula sa mga patay, ipinakita ng Panginoon sa ilan niyang alagad kung ano ang kaluwalhatiang naghihintay sa kanya. At take note mga kapatid, no po, doon sa bundok na yon, mamaya makikita natin, but allow me to give this short illustration muna. So think of how the sun breaks through the clouds after a storm. Pag merong bagyo, natatakpan ng ulap ang araw. Ang tanong, nawawala ba ang araw? Ang sagot, hindi. Natatakpan lang ng ulap yung araw. Pero ang araw nandoon at hindi ito mawawala. Pag natapos na yung unos, magkiklear yung mga ulap, lilitaw ang araw. So it had always been there, but now its light is undeniable. Existing. Ang Panginoong Hesukristo'y Diyos. Ang Panginoong Hesukristo'y nagniningning sa kanyang kaluwalhatian. Pero kailangan mo nang dumaan yung unos sa kanya, takpan yung kanyang kaluwalhatian, at pag natapos na yon, muli i-reveal yung kanyang kaluwalhatian. The transfiguration is like a divine sunburst. Jesus' glory always present, but now it was made visible to Peter, to James, and John. At isinulat ito ng mga ebanghelista ng Matthew, ng Mark, ng Luke para ipakita sa atin yung katotohanan na ganito rin ang mangyayari sa lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen? Now, puntahan natin. Noong ang Panginoon sa bundok na ito'y nag-transfigure, may tatlong bisita. May dalawang bisita. May visitors doon. Tatlong figure ang nakita ng mga alagad. At sino yon? Sabi sa verse 3, "And behold, there appeared to them Moses and Elijah talking with him." Wow! Yung dalawang prominenteng taong ito sa banal na kasulatan sa Old Testament ay nakita nila. So hindi lang ang Panginoong Hesukristo ang nagniningning sa kaluwalhatian ng katawang panlangit, nakita rin nila si Moses at si Elias. So anong makikita nating mensahe rito? Ipinakikita na kung ang ating Panginoong Hesukristo, pagkatapos ng unos ng ulap at ng kamatayan, ay makararanas ng kaluwalhatian ng katawang panlangit, maging ang mga sumasampalataya sa Kanya ay makararanas din ng ganito. At ang pruweba, ipinakita ng narrative si Elijah at si Moses. Nakuha niyo po mga kapatid. So sino ba si Moses? Moses represents the law. Siya po yung pinagkalooban ng kasulatan. Siya yung representative ng law. At si Elijah naman represents the prophets. So both had mountaintop
encounters with God and were associated with the coming of the Messiah. Kung kayo po'y pamilyar, puntahan natin yung narrative ni Luke sa Luke 9:30-31. Hindi po to binanggit ni Matthew, pero si Lucas ganito ang pagkakasabi niya. Sabi ni Lucas 9:30-31, two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. Ano po? Si Matthew natapos na po dun eh. Pero si Luke may verse 31 siya. At ang sabi, they spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. Si Matthew hindi binanggit ko ano yung pinag-uusapan. Ewan ko, pero si Lucas binanggit niya na ang pinag-uusapan ay ang nalalapit na paglisan ng Panginoon sa sanlibutan at ang pag-uwi niya sa kanan ng Diyos Ama. So, yun po yung pinag-uusapan. So, the mission of Christ is not to stay on the mountain. Meron siyang tutuparin na misyon. At ang misyon na ito ay magaganap sa Jerusalem. Amen? Now, tingnan natin ang reaksyon ni Peter. Let us look at Peter's reaction. Kilala nyo naman si Peter. Lagi yan na mahilig na e-extra eh. Sa sobrang kaligayahan niya sa kanyang nasaksihan, sa experience na kanyang naranasan, sa verse 14, ang sabi niya, Lord, it is good that we are here. Aba, sa ganda ng experience na yon, ayaw nang bumaba ni Pedro. Dito na lang tayo, Lord. No? This is good. So, anong recommendation ni Peter? Peter wants to stay and build tents, perhaps like a booth, during the Feast of the Tabernacles. No? Dito na lang tayo. Igagawa ka namin, isa sa iyo, isa sa kay Elijah, kay Moses. Minsan ito po yung katotohanan kapag nakaka-experience tayo ng ganda ng buhay, ayaw na nating matapos. Gusto na nating lagi na lang nandun. Ayaw na nating iwanan. Pero tandaan niyo po mga kapatid, ito po yung mga na-experience ng mga Kristiyano kapag may mga revival, may mga retreat, kapag may mga camp. Ano po? Talagang, kumbaga, buhos na buhos yung kanilang puso sa Panginoon. No? Na ayaw na nilang umuwi. Di ba ganyan yung mga camp? No? Naka-attend na buho kayo ng mga camp. Sa unang araw ng camp, parang hindi mo alam kung ano expectation. Gusto mo na umuwi. Pero pag yung kalaunan, no? Napamahal ka sa Panginoon, sa gawain, at kinausap ka ng Panginoon, hinipo buhay mo, parang ayaw mo na umuwi. Ito po yung nangyari kay Peter eh. Pero tandaan po ninyo, ang makita ang kaluwalhatian ng Panginoon ay hindi po dapat magtulak sa atin na doon na lang tayo, bagkus dalahin tayo sa tunay na gawain ng pagkatawag sa atin. Peter misses the point. The glory of Christ is not to be contained. Hindi dapat solohin, hindi dapat sarilinin. Tandaan na the mission of Christ is not to stay on the mountain, but to descend into suffering for our salvation. Iyon ang dapat mangyari. Hindi mananatili sa bundok na yon ang Panginoon, bagkus kailangan siyang bumaba para tuparin ang kanyang gawain. At pagkatapos na sabihin ni Peter yon, ang tinig sa langit ay kanilang narinig. The Father's voice says, verse 5 and 6, while he was still speaking,
a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, "This is my son whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." Kanina po mga kapatid, binanggit ko sa Matthew 16:16 kung saan tinanong ni Jesus kung sino siya sa mga alagad. At si Pedro, the same Peter, replied to Jesus and he said that you are the Christ, the Son of the living God. Imagine ninyo, 6 days after na declare niya ang bagay na yon, tinupad ng Panginoong Hesus, isinama siya sa bundok upang marinig niya sa tinig mismo ng Ama ang confirmation ng kanyang declaration na Jesus is the Christ, the Son of the living God. At ito'y sa bibig mismo ng Ama, narinig niya na this is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Amen? Kaya all throughout, tama si Peter. All throughout, tama yung kanyang declaration. You are the Christ, the Son of the living God. At para patunayang tama siya, kinonfirm ng Ama. Hindi pa siya natatapos magsalita while he was still speaking. A bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Amen? So, a voice from the cloud, ang tawag po natin dyan theophany. Ito po yung pagpapakita ng Diyos, ng kanyang pagka-Diyos. Katulad doon sa Mount Sinai, nang ibinigay niya ang 10 utos kay Moses. It echoes also during the baptism of Jesus sa Matthew chapter 3:17. No? 'Di ba 'yun nung bumababa yung Espiritu Santo sa anyong kalapate sa ating Panginoong Jesucristo, may tinig mula sa langit na nagsabing, "Ito ang sinisinta kong anak. This is my Son whom I love. With him I am well pleased." Dito lang, merong idinuktong ang Ama. At ano yung idinagdag? Doon sa declaration during his baptism, ang idinagdag ay ang katagang, "Listen to him." God is endorsing Jesus as his final and ultimate revelation. Siya na lang ang pakikinggan. Wala nang ibang pakikinggan. Yung kanyang mga turo, yung kanyang mga aral, yung kanyang panuntunan, iyon lang ang pakikinggan. Listen to him. Siya ang katuparan ng huling propeta, huling pahayag ng Ama na dapat nating pakinggan. Hebrews 1:1-3, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times in various ways. But in these days, in the last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heirs of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Ang linaw po ng sinasabi ng Hebrews. Kaya tandaan natin, nung araw nagsalita ang Diyos saan? Sa mga propeta. Kaya ngayon, wala na pong propeta. Kaya kung merong mga nagpapakilalang mga prophet, huwag nyo nang papaniwalaan yon.
Yung mga nagpapakilalang mga apostol-apostol, hindi na po totoo yun. Ang sabi po, ang Panginoon ngayon ang ating pakikinggan. In these last days, He has spoken only to His Son. Ang tanong, nagsasalita pa ba ang Panginoon ngayon? Hindi na. When He shouted, "It is finished," the entire revelation is finished. Ano pang kailangan mong maunawaan? Ano pang dapat mong ma-reveal sa iyo? Ini-reveal na nga si Christ. Kaya yung mga nagpo-propeta sa panahon ngayon, puro bulaan yon. Pag may nagsabi sa iyo na nag-inip ako ganito at ini-interpret yung panag-inip, sinungaling yon. Hindi galing yun sa Diyos. Kompleto na po ang banal na kasulatan. Kasulatan na kung saan ipinamuhay ng Panginoon, iwinika ng Panginoon, mga bagay na ginawa ng Panginoon, enough para matutunan natin ang lahat tungkol sa Diyos at sa Kanyang pagliligtas. Bakit kailangan pa ngayon ng extra revelations? Bakit kailangan pa yung pahayag ng mga propetang sinungaling? Hindi na po yun kailangan. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. But now, in these last days, He has spoken to us by His Son. Amen? Kaya, pag merong revelation at sinabi na ni Jesus, bakit mo pa kailangan sabihin? Di sabihin mo na lang, sinabi ng Panginoon. Minsan, para makapambola yung mga propeta at mga visionary sa panahon ngayon, yung mga apostol na sinasabing nakakausap ng Panginoon, gagamitin yung katagang sinabi sa akin ni Lord. Pag nakakarinig po kayong ng gano'n na nagpapahayag na sinabi sa kanila ni Lord, sabihin mo, sinungaling ka naman eh. Paano sinabi sa iyo ni Lord? Hindi na nakikipag-usap si Lord. Nakaupo siya sa kanan ng Diyos Ama. Ano sabi diyan? Ano po? Sustaining all things by His powerful word. How can He sustain all things? Through His powerful word. Ano yung powerful word ng Diyos? The Bible. The word of God is the scripture. That is how He sustain us. After He had provided purification for sin, ano ginawa niya? Umupo na siya sa kanan ng Diyos Ama sa kaluwalhatian. Kaya uulitin ko, pag may pastor na nagsabing, "This is the word of the Lord, He spoke His words to me," kung saan man paraan, sa dream, sa kung saan man sinasabi ng pastor na yan, ilayasan nyo yan. Sinungaling yung pastor na yan. Dahil ang sinasabi ng Biblia, wala ng revelations, wala ng propeta sa panahon ngayon, wala ng vision ngayon, wala ng panag-inip ngayon, na kailangan pang gamitin ng Diyos para i-reveal ang Kanyang kaluwalhatian. It was revealed already, provided already by our Lord Jesus Christ. And He will sustain all things by His powerful word. Kaya sa pananampalatayang reform, importante sa atin ang Biblia, ang banal na kasulatan. Kapag sinabing reformed, ibig lang sabihin nun, biblical. No? Maraming mga atake sa reform. Wala namang nauunawaan tungkol sa reform. Kung yun nga mga doktrina nila, hindi nila naiintindihan. Yung pang-reform na hindi naman nila inaral ang maintindihan nila. Pag sinabing reformed, biblical. Kaya po nagkaroon ng reformation kasi nung panahon ng Roma, hindi na pinababasa Biblia, itinago ang Bible sa mga mananampalataya para makapag-impluensya ang mga pari na kung ano sabihin nila, iyon ang sinasabi ng Diyos, hindi naman nakasulat sa Bible. Kaya yung mga reformers, ibinalik lang nila ang tunay na pananampalataya sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kaya ang sabi diyan, ang Panginoon nagpapahayag na sa kanyang mga salitang naisulat na. Amen?
Mga kapatid, imagine a courtroom where the highest authority gives the final word. Kapag sinabi na ng huwes, ng judge, pinukpok na yung kanyang malyete, no one can overrule it. No one can overrule the judge. So God's voice is the final stamp of approval. Sinabi ng boses ng Diyos sa langit, "This is my son. Listen to him." Bakit niyo pakikinggan yung mga Mormons na ang ipinapangaral ay libro ni Joseph Smith? Bakit niyo pakikinggan yung mga Seventh-day Adventist na ang mga panuntunan ay ang libro ni Ellen G. White? Bakit niyo pakikinggan si Kibuloy gayong siya yung Diyos at Kristo sa panahon natin? Sinabi ng Ama, "This is my son. Listen to him." Kaya kapag ang ipinapangaral ng pastor, hindi Biblia, puro kwentong walang kwenta, ang isinesermon ay libro ng iba, ang series ng sermon ay mga libro ng ibang tao, mga kapatid, humanap kayo ng nagtuturo na biblikal at Biblia ang ipinapangaral. Kawawa po kayo dyan, hindi kayo lalago sa ganyang mga simbahan. May kilala nga akong pastor, ang sermon sa linggo, daily bread. Alam niyo yung daily bread? Yung pong daily bread, yung nabibili na libre po yun, pinamimigay po yun dito sa Canada eh. Ewan ko sa Pilipinas, binibili rin yun. Kasi meron daily bread na isang buong taon. No? So si pastor, dahil tinatamad, pag linggo, bubuklat na lang ng daily bread, yun na ise-sermon kung ano yung nakasulat doon. Isang talata na pinagbulay-bulayan, yun na lang ise-sermon, paiikot-ikutin, yun na yun. Mga minamahal na mga kapatid, nakakahabag ang kongregasyon kapag napuntahan ng ganitong mga pastor. Ano ang comfort na makikita natin sa mga talatang ito? Tuloy natin ang basa sa verse 7 and 8. But Jesus came and touched them. "Get up," he said. Kasi nagpatira pa sila sa kaluwalhatian ng Diyos eh. You cannot contain the glory of God. At nung sinabi ng Diyos na ito ang sinisinta kong anak na aking iniibig, siya ang inyong pakinggan. Naku, bagsak yung tatlo. At sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matakot. Nung itingin nila ang kanilang mga mata, wala na silang nakita kung hindi si Jesus. The disciples fall down in fear, but Jesus gently touched them. When they look up, they see Jesus only. The cloud is gone. Moses and Elijah are gone. But Jesus remains, and that is enough. Amen? Now, i-apply po natin ang mga pag-aaral na ito. Let us go to the application. Anong kahulugan ng transfiguration para sa atin? What does this mean for us? Una, Christ is glorious even in suffering. Anong ibig sabihin yan? The transfiguration is a preview of His resurrection and second coming. In the dark season, even on the cross, Jesus is still King. Amen? Noong siya po ay ipinako na sa krus, nilapatan ng koronang tinik, tinutuya ng mga sundalo at ng mga tao. Kung ikaw talaga ang Kristo, bumaba ka dyan, isama mo na kami, ang sabi ng isang tulisan na kasama niyang nakapako sa krus. Maybe he was still hoping. Kung talagang ito yung hari na magpapalaya, sige na, gawin mo na ngayon, isama mo na kami. Pero ito'y panunuya na tila kawalan na rin ng pag-asa dahil nakita niya sa krus na si Jesucristo ay unti-unti nang nalalagutan ng hininga.
But even in the dark season of the life of our Lord Jesus, He is still the King. At yung isa na nakapako sa krus, alam niya yon. Ipinakita sa kanya yon. Kaya ang sabi niya, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo naman ako. Christ is glorious even in suffering. God's voice calls us to listen to Jesus. Pakinggan natin ang Panginoon hindi sa vision, hindi sa human tradition, but to the Word of Christ. At pangatlo, mountaintop moments are not permanent. Yung karanasan, anumang kaganda ito, hindi ito permanente. Pero si Jesus, hindi siya nagbabago. Life is mostly lived in the valley, but Jesus goes with us in the valley of the shadow of death. Naranasan niya ang pinakamalupit na karanasan ng tao. At iyon po ay nangyari sa Panginoong Hesus. Pero bago mangyari yon, ipinakita na muna sa atin, sa kanyang 3 alagad, sa mga mananampalataya sa panahon ngayon, na merong buhay pagkatapos ng pagdurusa, may kaluwalhatian ng langit pagkatapos ng kahirapan dito sa sanlibutan. Yun po ang magandang mensahe ng Transfiguration. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kung kayo man ay dumadanas ng pagdurusa, kahirapan, unti-unting panghihina ng pangangatawan, anuman pong experience niyan, paniwalaan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ipinatikim niya sa kanyang mga alagad na merong buhay na maluwalhati pagkatapos ng pagdurusa kahit na humantong sa kamatayan. Life is mostly lived in the valley, but Jesus goes with us in the valley. He strengthens us for obedience after giving us a vision of His glory. Kaya by learning this passage, by seeing again the fulfillment of God's glorious transfiguration, sana palakasin nito ang ating loob. Katulad ng sinabi niya sa mga alagad, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob. Amen? Bilang mga katanungang pagbubulay-bulay, kung nais nyo itong pag-aralan sa inyong mga small group, unang tanong, when have you had a mountaintop spiritual experience and how did it shape your walk with Christ? What does the presence of Moses and Elijah reveal about Jesus' mission? How does the Father command to listen to Him challenge you today? Are you listening to Christ through His Word? 4. In what ways are you tempted to stay in the mountain instead of following Jesus into the valley of service or suffering? Panghuli, how can be holding the glory of Christ strengthen you in trials or temptations? Bilang closing thoughts, the Transfiguration reminds us that Jesus is not only a suffering servant, but also a radiant Son of God. Amen po ba? He is the one in whom the law and the prophets are fulfilled. Though the glory is veiled now, we walk by faith, knowing that one day we will see Him as He is. Amen? But until then, listen to Him, follow Him, and trust Him
through every valley of life. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God